Te, seryoso ba to? Tricycle lang yung service sa kasal? Shh, baka marinig tayo. Pero grabe, nakakahiya. Akala ko pa naman, di ba ang sabi, may kaya raw yung lalaki? May kaya? Hindi man lang nag-rent ng kotse, kahit simpleng sedan. Anong problema niyo sa tricycle? Ay wala, curious lang kasi kasal to ate. Oo, parang ang cheap lang tignan. Cheap? Hindi nyo alam kung bakit yan ang pinili namin. Bakit nga ba? Kasi kung ako yan, ayoko mapahiya sa araw ng kasal ko, no? Hindi ako napapahiya. Sure ka? Kasi lahat ng tao nakatingin na, oh. Tama na. Ay, narinig mo? Oo. At kung tingin nyo sa tricycle ay nakakahiya, mas nakakahiya yung ugaling mapanghusga. Grabe ka naman. Hindi kayo invited para mang-insulto. Invited kayo para makisaya. At kung gusto nyo ng engrande, doon kayo sa mayabang. Pero dito, respeto ang requirement. Para sa'yo, ano ba ang basihan ng pagiging mayaman? Basihan ba talaga na may kotse kang maganda at malaking bahay? Paki-comment ang inyong sagot sa ibaba. At kung naiintriga ka sa kwento natin ngayon, tara na't sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong to hanggang dulo. Kita sa mukha ni Roland ang pagkasabik sa nalalapit niyang kasal sa kasintahan niyang si Liza. Pagkatapos ng 2 taon nilang relasyon, nakapagdesisyon na nga silang magpakasala matapos maging stable ang kanilang negosyo at lumago ang kanilang kumpanya dahil sa pagsisikap nila. Mukhang masaya ang uniko iho ko ngayon ah. Nakangiting tanong ng ama ni Roland sa kanya. Siyempre tay, ikakasal na kami ni Liza. Ilang araw na lang magiging misis ko na siya tay. Nagbunga talaga ang pagod nyo. Tignan mo, ang layo na ng narating nyo dahil sa negosyo nyo. Tay, kasama ka sa lahat ng tagumpay namin. Nagbunga ang lahat ng pinaghirapan natin dahil po dyan sa tricycle nyo. Isipin nyo kung wala ang tricycle nyo, mahihirapan kaming mag-deliver ng unang produkto namin. Tama ka. Sobrang laki talaga ng naitulong nitong si Emperor. Isipin mo, 2 dekada na to sa amin at ito ang kauna-unahan naming napundar ng nanay mo. At pati kayo, nakinabang din sa tricycle kong to. Bawing-bawi na ako sa binayad ko dito. Wika ng kanyang ama, sabay tumawa. Kaya nga po, naisip ko na yan po ang sasakyan namin papunta sa simbahan tay. Gusto ko kasi maging unique naman ang kasal namin. At gusto kong maging parte ang tricycle nyo sa pinakamagandang pangyayari sa buhay namin. Yan ang naghatid sa amin sa tagumpay. Kaya gusto ko, yan din maghahatid kay Liza sa simbahan. Dahil para sa akin, ang kasal namin ang tunay na tagumpay. Hindi kami magkakaroon ng ingranding kasal kung wala po ang tricycle nyo tay. Dahil yan po ang nagdala sa aming negosyo noong una. Mahabang wika ni Roland para ipakita sa ama kung gaano kahalaga ang tricycle ng kanyang ama. Proud na proud ako sa iyo, iho. Dahil kahit nasa taas ka na, hindi mo pa rin kinakalimutan kung paano ka nagsimula. Nakangiting tugon ng kanyang ama. Nagyakapan naman ng mag-ama tsaka lumabas ang kanyang ina para yayain silang kumain. Halina kayo! Kumain na habang mainit pa tong sinigang na niluto ko. Paanyaya ng kanyang ina. Wow! Ang paborito ko! The best ka talaga, Nay. Sagot niya. Abay, syempre. Nakangiting tugon nito sabay pumasok sa loob. Nagtungo na nga sila papunta sa loob, tsaka umupo sa harapan ng hapagkainan at nagdasal bago kumain. Nakalapag na sa mesa ang mainit na sinigang sa mangkok at kanin. Nang magsimula na silang kumain, napag-usapan na nila ang tungkol sa kasala at sa tricycle na gagamitin niya sa kasala. Nay, gusto ko pong magkaroon ng unique na kasal at gusto kong dalhin ang tricycle ni tatay sa isa ko pang tagumpay. Dahil ito ang nagdala sa amin sa una naming tagumpay ni Liza. Kung wala ang tricycle ni tatay,
Hindi kami makakarating kung nasaan kami ngayon. Isipin nyo, kapag nag-argila pa kami ng tricycle, mahal ang pamasahe rito, kaya lugi kami. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa tricycle ni tatay. Paliwanag niya sa kanyang ina. Magandang ideya yan, nak. Marunong ka magpahalaga sa mga bagay-bagay. Lalo na't nakikita mo ang kahalagahan nito. Siguradong unique ang naisip mo at napaka-memorable. Pagsang-ayon ng kanyang ina na may malaking ngiti sa labi. Diyan ako bilib sa anak natin eh. Napakabuti ng puso at hindi nakakalimot sa ibaba kahit ang taas-taas na. Tugon ng kanyang ama. Saan pa ba magmamana? Di sa'yo. Bahagyang tumawa ang kanyang ina. Nagtawanan sila sa sinabi ng nanay ni Roland na si Alicia. At pagkatapos nilang kumain, nagpaalam na sila para makapagpahinga na dahil bukas, ibang araw na naman ang kakaharapin nila. Ang trabaho ni Roland bilang CEO at ang kanyang ama na kahit ayaw na nilang pagtrabahuhin ay gusto pa ding mag-deliver at makatulong kay Roland habang si Alicia naman ang nag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Pero bago natulog si Roland, tinawagan muna niya ang kanyang magiging kabiyak na si Liza. Ilang araw na din kasi silang hindi nagkikita dahil sumusunod sila sa pamahiin ng matatanda na hindi pwedeng magkita ang ikakasal. Ilang araw na lang ikakasal na tayo, mahal. Magiging Mrs. Scarpio na din ako. Sabik na sabi ni Liza sa kanya. Hindi na rin ako makapaghintay, mahal ko. Ilang taon din tayo naghintay bago tayo napunta sa sitwasyong to. Nakangiting sabi niya. Oo nga, mahal. Pagsang-ayon ni Liza sa kanya. Pero mahal, okay lang ba talaga sa'yo na ang tricycle ni tatay ang sasakyan mo papunta ng simbahan at sasakyan natin pag-uwi? Pag-aalalang tanong ni Roland sa nobya. Oo naman, bakit naman hindi? Unique nga yun eh. Hindi lang basta unique. Memorable pa. Dahil ang tricycle na yun ang rason kung bakit tayo magkakaroon ng ingranding kasal. Walang pag-aalangang sagot ni Liza. Tama ka. O siya, sige na. Magpahinga ka na. Magpapahinga na rin ako kasi maaga ako bukas sa opisina. May mga asikasuhin ako. Paalam ni Roland. Sige mahal. Good night. I love you. Masiglang sabi nito sa kabilang linya. I love you too, mahal ko. Nakangiting tugon ni Roland. Pagkababa ng tawag ay huminga ng malalim si Roland, tsaka ngumiti at humiga sa kanyang kama. Nagdasal muna siya bago ipinikit ang kanyang mga mata papunta sa mahimbing na tulog. Kinabukasan, nagising siya ng maaga at naghanda na para pumasok sa trabaho bilang CEO. Pagkababa niya sa hagdanan, nakita niya ang kanyang ina na naglalapag ng pagkain sa lamesa. Wow! Ang sarap na naman ng almusal ko. Nakangiting sabi niya habang naglalakad patungo sa mesa. Siyempre anak, para may lakas ka at ganado ka magtrabaho. Nakangiting tugon ng kanyang ina. Lagi naman akong ganado, Nay. Nandito na nga ako sa dulo eh. Ngayon pa ba ako susuko? Masiglang sabi niya tsaka umupo sa harapan ng mesa. Tama ka dyan, nak. Lalo na ngayon magkakapamilya ka na pagkatapos ng kasal niyo ni Liza. Pagsang-ayon ng kanyang ina, tsaka nilapag ang mainit na pritong itlog sa lamesa. Aba, si nanay gusto magkapo agad ah. Bahagya siyang tumawa. Napailing na lang si Alicia sa sinabi ng anak at bahagyang ngumiti. Ramdam niya ang saya at excitement ni Roland hindi lang bilang CEO, kundi bilang lalaking papasok na sa panibagong yugto ng buhay. Aba, natural lang yun no? Pero huwag kang mag-alala anak, isa-isa lang. Unahin mo muna ang kasal at ang trabaho mo. Biro ng kanyang ina. Matapos kumain, nagpaalam na si Roland at mabilis na naghanda. Isinuot niya ang simple pero elegante niyang corporate attire. Puting long sleeves, maayos na slacks at relo na matagal na niyang gamit simula pa noong nagsisimula pa lang sila ni Liza. Hindi niya kailangan ng mamahaling gamit para ipakita kung sino siya. Sapat na ang disiplina at prinsipyo niya bilang CEO ng kumpanya. Pagdating niya sa kumpanya, bumungad sa kanya ang modernong gusali na dati maliit na bodega. Ngayon, isa na itong kilalang manufacturing at distribution company sa lungsod. Good morning po, Sir Roland. Magalang na bati ng gwardya. Good morning din, salamat. Tugon niya sabay tango.
Pagpasok niya sa loob, isa-isang bumati ang mga empleyado mula sa receptionist hanggang sa mga department head. Hindi siya yung tipo ng CEO na kinatatakutan ng lahat. Kilala siya bilang isang mabait at palangiting CEO kahit pa sa mahirap na sitwasyon at problema. Sir, nakaschedule po kayo ng meeting with the operations team at 10 a.m. Tapos lunch meeting po with shareholders at 12. Sige, pakiremind na lang ako. Salamat. Maayos niyang sagot. Dumiretso siya sa opisina niya at agad binuksan ang laptop. Sinuri niya ang sales report ng nakaraang buwan, inventory status at expansion proposal sa karatig probinsya. Tahimik pero focused ang paligid. Kitang-kita ang pagiging hands-on niya kahit nasa mataas na posisyon na. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang meeting kasama ang operations team. Pinag-usapan nila ang efficiency ng delivery, cost control at quality assurance. Maingat makinig si Roland bago magbigay ng desisyon. Importante sa akin na hindi tayo nagtitipid sa kalidad. Kung kailangan dagdagan ng manpower para masigurong maayos ang produkto, gawin natin. Mas mahalaga ang tiwala ng customer. Matatag niyang wika. Tumango ang buong team. Sanay na sa ganitong pamamalakad ng kanilang CEO. Praktikal, pero makatao. Pagsapit ng tanghali, nagtungo siya sa isang pribadong meeting room para sa lunch meeting kasama ang ilan sa mga shareholders. Isa sa mga unang bumati sa kanya ay ang matalik niyang kaibigan at business partner na si Marco, na isa ring shareholder ng kumpanya. Oy Mr. CEO! Mukhang blooming ah! Halatang malapit na ang kasal. Nakangiting biro nito habang kinakamayan siya. Aba syempre, sino ba namang hindi magiging masaya? Natatawang sagot niya. Congrats nga pala pare. Hindi lang sa negosyo ah. Pati sa buhay. Bihira yung tulad mo. Successful, pero grounded pa rin. Seryosong sabi ni Marco. Salamat pare. Malaking parte ka ng journey ko na to. Hindi lang bilang shareholder, kundi bilang kaibigan. Taos-pusong tugon ni Roland. Nagpatuloy ang kanilang tanghalian habang tinatalakay ang future plans ng kumpanya. Ngunit kahit seryoso ang usapan, hindi nawala ang pagbati at pang-aasar tungkol sa nalalapit na kasal ni Roland. Isang patunay na hindi lang negosyo ang pinagbubuklod sa kanila, kundi tunay na pagkakaibigan. Habang pabalik na sa opisina si Roland matapos ang meeting, nakangiti siya. Sa dami ng responsibilidad sa trabaho at sa nalalapit na kasal, ramdam niyang pagod siya, pero higit sa lahat, kontento. Alam niyang nasa tamang landas siya. Dala ang mga aral ng nakaraan at ang mga pangarap para sa hinaharap. Pagkatapos ng sunod-sunod na meeting at pirmahan ng mga dokumento, napasandal si Roland sa upuan niya. Saglit siyang napatingin sa oras bago napangiti. Hindi na niya napigilan ang sarili. Kaya kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang nobyang kanina pa niya naiisip. Hello, mahal? Masiglang sagot sa kabilang linya. Mahal, miss na kita. Diretsyong sabi ni Roland na parang bata. Grabe ka naman. 2 araw na lang, hindi ka pa makapaghintay? Bahagya itong tumawa. CEO ako sa opisina, pero pagdating sa'yo, talo agad ako. Pabirong sagot niya. Gusto na kitang makita. Parang ang haba-haba ng araw kapag wala ka. Konting tiis na lang, mahal. Mas nakaka-excite kapag nagkita na tayo sa araw ng kasal. Lambing ni Liza. Oo nga, pangako, worth it lahat to. Malambing na tugon niya. Nag-usap pa sila ng ilang minuto. Simpleng kamustahan, konting tawanan at pangakong mag-iingat hanggang sa ibinaba na nila ang tawag. Mas gumaan ang pakiramdam ni Roland. Parang may dagdag lakas siyang nakuha kahit boses lang ni Liza ang narinig niya. Pagsapit ng hapon, nagpasya na siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay, agad siyang napahinto sa may gate. Bumungad sa kanya ang tanawing hindi niya inaasahan, ngunit agad nagpainit ng kanyang puso. Naroon ang kanyang ama na si Raldo. Abala sa paglilinis ng tricycle. Hawak ang basahan, maingat nitong pinupunasan ang gilid ng sidecar habang ang timba ng tubig ay nasa tabi. Ay, mahina ngunit puno ng emosyon ang tawag niya. Napalingon si Raldo at ngumiti nang makita ang anak. Oh, nakauwi ka na pala. Nililinis ko lang si Emperor. Dapat maayos ito sa kasal ninyo. Wika niya habang patuloy ang pagpupunas. Lumapit siya.
Salamat po, Tay. Hindi niyo talaga siya pinapabayaan. Sabi ni Roland sabay haplo sa tricycle. Saglit na natahimik si Roland. Sa isip niya, bumalik ang mga alaala. Ang mga unang delivery nila. Ang pagod na ama sa pamamasada. At ang mga panahong ito lang ang sandalan nila para makaraos. Ang tricycle na ito ang saksi sa lahat ng hirap at tagumpay nila. Alam mo anak, biglang sabi ng kanyang ama, hindi ko akalain na darating ang araw na dadalhin ng tricycle na ito ang magiging asawa mo. Noon, iniisip ko lang kung paano kayo makakatulong sa gastos. Ngayon, bahagi na siya ng kasal niyo. Dagdag pa nito sa kanya. Kaya po sobrang halaga nito sa akin, Tay. Hindi lang ito sasakyan. Pamilya na natin to. Nangingiting sagot niya na may bahid ng emosyon. Tinapik ni Raldo ang balikat ng anak. Halatang proud. Handa na ito, iho. Handa na ang tricycle. At alam kong handa na rin kayo sa panibagong yugto ng buhay ninyo. Napatingin si Roland sa tricycle at muli siyang ngumiti. Sa kabila ng lahat ng tagumpay niya bilang CEO, ang simpleng tanawing yon, ang ama niya at ang tricycle na kasama nila sa simula, ang muling nagpaalala sa kanya kung saan siya nanggaling at kung bakit mahalaga ang bawat hakbang na ginawa niya papunta sa araw ng kanyang kasal. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay na araw ng kanilang kasal. Maaga pa lang ay punong-puno na ng tao ang simbahan. Tahimik at solemn ang loob habang naghihintay ang lahat sa pagdating ng nobya. Nakatayo si Roland sa harap ng altar, suot ang maayos niyang barong. Pilit kinakalma ang sarili habang paulit-ulit na sumisilip sa pintuan ng simbahan. Panginoon, salamat po. At narito na kami sa araw na to. Bulong niya habang mahigpit na nakahawak ang kamay. Ilang sandali pa, biglang may narinig na ingay mula sa labas. May halakhakan, bulungan at tila may nagtatalo. Napakunot ang noo ni Roland at pati ang ilang bisita ay napalingon. Pati ang pari ay bahagyang napatigil. Sa labas ng simbahan, nakatigil ang tricycle na maayos na inayos at pinalamutian ng puting bulaklak at laso. Doon bumaba si Liza. Napakaganda sa kanyang puting bestida. May ngiti sa labi at liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit hindi iyon ang napansin ng ilan. Diyos ko, tricycle lang? CEO raw ang mapapangasawa pero parang kuripot naman. Hindi man lang nakakuha ng mamahaling kotse. So cheap. Pabulong ngunit rinig ng mga tao. Totoo, nakakahiya. Parang hindi pang kasal ng mayaman. Baka nga wala talaga silang pera. Puro pride lang ang alam ng CEO daw. O di kaya, hindi talaga siya mahal ng kanyang asawa dahil pinasakay siya sa lumang tricycle lang. Nakakahiya no? Ano ba yan? Panlalait pa ng isa sabay tawa. Anong pinagsasasabi nyo? Mahal ako ng asawa ko at may dahilan kung bakit ito ang naghatid sa akin sa simbahan. Naiinis na sabi ni Liza pero tinawanan lang siya ng mga ito. Kumalat ang bulungan. Ang ilan ay nagulat. Ang iba ay napatango. Ngunit marami ang napailing. Narinig ni Roland ang mga salitang yon nang pumasok si Liza sa simbahan. Saglit siyang natigilan. Ngunit imbis na galit, matinding lungkot at tapang ang naramdaman niya. Lumakad siya palapit sa gitna. Hinarap ang mga bisita at mariing nagsalita. Pasensya na kung kailangan kong magsalita. Malinaw at matatag ang boses niya. Narinig ko ang mga sinabi niyo tungkol sa tricycle na naghatid sa aking mapapangasawa. Tahimik ang simbahan. Napayuko ang dalawang babae, ngunit hindi pa rin nawawala ang bahid ng pagmamataas sa kanilang mukha. Oo, CEO ako. Oo, kaya kong umarkila ng mamahaling kotse at limousine kung gugustuhin ko. Pero pinili naming gamitin ang tricycle na yon dahil iyon ang saksi sa lahat ng hirap at pagsisimula namin. Napatingin siya sa direksyon ng tricycle. Saka muling hinarap ang mga bisita. Ang tricycle na yon ang naghatid ng unang produkto namin. Noong wala pa kaming opisina. Wala pa kaming kumpanya. Iyan ang ginamit ng tatay ko sa pang-araw-araw niyang hanap buhay para masuportahan ang pamilya namin.
Iyan ang dahilan kung bakit narito ako ngayon. Nakatayo bilang CEO at bilang lalaking handang magpakasal sa babaeng hindi nawala sa tabi ko sa panahong walang-wala pa ako. Napalunok ang dalawang babae. Unti-unting nag-iba ang tingin ng mga bisita. Hindi na susukat ang halaga ng isang kasal sa sasakyan o sa presyo ng gamit. Nasusukat ito sa pagmamahal, sakripisyo, at pag-alala kung saan ka nagsimula. Kung yan ang tinatawag niyong kuripot, mas pipiliin ko maging kuripot kaysa makalimot sa pinanggalingan ko. Tumahimik ang buong simbahan. Ilang sandali pa, may marahang palakpakan na nagsimula sa likuran hanggang sa kumalat sa buong loob. Namula sa hiya ang dalawang babaeng matapobre at tuluyang yumuko. Pasensya na po. Hindi ko po talaga alam. Ito kasing kaibigan ko ang nakapansin. Mahina ngunit puno ng pagsisisi ang sabi. Hindi ikaw kaya yun. Pagtanggi pa ng isang babae, lumapit si Liza kay Roland. Hawak ang kanyang kamay. Iyan ang lalaking pinili kong pakasalan. May prinsipyo. Bulong niya na may ngiti at luha sa mata. Hindi pa tuluyang humupa ang tensyon ng may ilang bisita ang hindi napigilang magsalita. Grabe naman kayo! Ang mata pobre niyo! Halata namang inggit lang kayo! Wika ng isang babae mula sa likuran. Oo nga, hindi lahat ng mayaman kailangang magpakitang yaman. Mas nakakahiya ang ganyang ugali, mapanglait. Kung tutuusin, walang-wala kayo ikumpara sa asawa ng CEO. Mga judgmental! Dagdag naman ng isa. Lalong namula sa hiya ang dalawang babae. May ilan pang pabulong na sumang-ayon at ang iba ay tahasang napailing sa kanilang inasal. Unti-unti sanang lalala ang usapan kung hindi agad kumilos si Roland. Tama na po. Mahinahon, ngunit may otoridad ang boses. Huwag na po nating palakihin ang nangyari. Lumingon siya sa mga bisita at saka kay Liza na mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Araw po ito ng kasal namin. Mahalaga po ang araw na ito para sa amin at ayokong masira ang kasal namin dahil sa hindi pagkakaunawaan o masasakit na salita. Dagdag pa niya. Tahimik na nakinig ang lahat. Ramdam ang respeto sa tinig ni Roland. Mas mahalaga sa amin na sama-sama nating ipagdiwang ang araw na to ng may galang at saya. Kaya wag na po natin palakihin pa ang isyong to. At kayo, sa ngayon palalagpasin ko kayo. Pero sa oras na ulitin nyo yan, hindi ko na kayo palalampasin. Yumuko ang dalawang babae. Wala nang nasabi pa. Ang ilan sa mga bisita ay bahagyang ngumiti. Ang iba ay pumapalakpak bilang pagsang-ayon. Muling bumalik ang katahimikan sa simbahan at nagsimula na nga ang seremonya. Muling nagsalita ang pari. May banayad ng ngiti sa labi. Tila ramdam ang bigat at ganda ng mga salitang nasambit kanina. Nagpatuloy ang seremonya. At sa bawat pangako ni Roland at Liza, mas lalong naging malinaw sa lahat kung bakit sila naroon. Hindi lang dahil sa estado ng buhay, kundi dahil sa pagmamahal na pinanday ng panahon. Roland, tatanggapin mo ba si Liza bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa tagumpay at pagsubok? Tanong ng pari kay Roland at napangiti naman siya. Opo, buong puso. Dahil siya ang kasama ko noong wala pa akong maipagmalaki, kundi pangarap at tiyaga. Sagot niya. Napaluha si Liza. Saka marahang gumiti bago siya sumagot. Tatanggapin kita, Roland. Hindi dahil CEO ka, kundi dahil ikaw ang lalaking minahal ko. Simula pa nung una hanggang ngayon. Mahal na mahal kita. Malumanay na sagot ni Liza. Mahal na mahal din kita, mahal ko. Naiiyak na tugon ni Roland. Nang ipahayag ng pari na sila nangang mag-asawa, sabay-sabay na pumalakpak ang mga bisita. Mga luhang tumulo. May mga ngiting puno ng paghanga. Ang dalawang babaeng kanina'y mapanglait ay tahimik na nakatayo sa gilid. Wala nang yabang. Tanging aral na lamang ang dala. Paglabas ng simbahan, sinalubong sina Roland at Liza ng masayang sigawan at pag-ulan ng bulaklak. At doon, sa tapat ng simbahan, naghihintay ang parehong tricycle. Ngayon ay mas lalong gitna ng atensyon. Hindi dahil sa dekorasyon, kundi dahil sa kahulugang dala nito. Ihahatid tayo ng tricycle na to pag-uwi, mahal ko. Nakangiting sabi ni Roland. Siguradong papunta to sa tagumpay.
Kailangan natin makabuo agad. Biro ni Liza sabay tumawa. Sumakay silang mag-asawa sa tricycle habang pumapalakpak ang mga tao. Sa simpleng sasakyan yon, hindi kayamanan ang isinakay nila, kundi mga alaala, pangarap at pangakong hindi kailanman kakalimutan kung sino sila at saan sila nanggaling. At sa pag-anda na ng tricycle palayo, naiwan sa simbahan ang isang tahimik, ngunit malinaw na mensahe na ang tunay na ganda ng isang pagtatapos ay ang paalala na ang pinakamatibay na simula ay yaong binuo ng pagmamahal, pagpapakumbaba at paglingon sa pinagmulan. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.